Kung balak nyo mag-online shopping, you can use my link before checking out. Kahit hindi yung exact product ang bilhin, counted pa rin as support. Thank you sa patuloy na suporta. Kabanata 3571 hanggang Kabanata 3580. Kabanata 3571. Namukadkad at kumalat sa buong mundo ang ginto at mga bato. Isang walang kapantay na gawa. Mula ngayon, sa 10 mundo, sino ang hindi nakakakilala sa hari? Nagpakita ng pagkaaliwalas ang mukha ni Menggo. Nagtagumpay si Yehan. Bagamat masaya siya, ngunit higit sa lahat, nakakahinga na siya ng maluwag. Nakaranas si Yehan ng 20 araw ng pagdurusa at pagpapahirap. Paano siya mapapanatag sa loob ng 20 araw na ito? Pabalik sa Yin Mountain, sa harap ng Jinshi, si Yehan, na nakaupong tuyot sa loob ng 20 araw, ay dahan-daang dumilat sa pagkakataong ito. Sa mga itim na mata na iyon, mayroong isang pagod mula sa pagkakita sa buhay at kamatayan, at pagkakita sa lahat ng bagay sa mundo. Ngunit tumingin sa mga banal na puting bulaklak na namumukadkad sa gininto ang bato sa harap niya. Sa wakas ay nagpakita ng masayang ngiti ang mukha ni Yehan na puno ng walang hanggang pagod. Pagkatapos ng halos 1,000 beses ng pagpapahirap at sakit na nagpapagapang sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa wakas ay nagtagumpay siya. Sa loob ng 20 araw na ito, halos bawat sandali ay gumagala si Yehan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kahit nabigyan siya ng pinakamakapangyarihang kapangyarihan sa mundo, hayaan siyang dumaan muli sa hindi makataong pagpapahirap na iyon, hindi ko rin gagawin iyon. Sanhi ng gininto ang lungsod, at nabuksan ng gininto ang bato. Hari ng gulong, nagtagumpay ako. Hindi ko alam kung ano ang iyong susunod na gagawin. Dahan-daang tumayo si Yehan at tiningnan ang sinauna at kahangahangang palasyo sa banal na lungsod. Pagkatapos, tiningnan ni Yehan si Menggo, pagkatapos ay sa vice-presidente ng Chongshan, at sa presidente ng Chanji, at bahagyang ngumiti. Ang mga malinis at inosenteng mata na iyon ay tila nagpapalinas sa lahat ng masasamang kaisipan sa kanyang paningin. Kaagad, pinutol ni Yehan ang mga bulaklak ng nakaraang buhay na namumukadkad sa gininto ang bato, umalis sa Bayan Mountain, at dumating sa harap ni Menggo at ng 3 sa kanila. Para sa iyo, ito ang pinakabanal na bulaklak sa mundo ng impyerno, at dapat ibigay sa pinakabanal na tao. Tinitingnan ng banal na puting bulaklak sa harap niya, bahagyang ngumiti si Menggo at iniunat ang kanyang kamay upang kunin ito, bagamat ang bulaklak na ito ay bihira sa 10,000 taon, ito ay tumatagal lamang ng 3 araw. Ito ay kusang mawawala, ngunit ang bulaklak na ito ng kamatayan ay gawa sa ginto at bato, ito ay magiging walang kamatayan sa loob ng libo-libong taon, at ito ay may epekto ng paglilinis sa lahat ng masasamang kaisipan, talagang gusto mo bang ibigay ito sa akin? Bahagyang ngumiti si Yehan at sinabi, ang mga bulaklak ay nababagay sa mga dilag, sa tingin ko ang bulaklak na ito ang pinakaangkop sa iyo. Sa pagkarinig nito, namula ang mukha ni Menggo. Sa pagkakita nito, umubo ng tuyo ang vice-presidente ng heavy business, at sinabi ng may paninibugho, hoy, nag-aalala din ako tungkol dito sa loob ng 20 araw, bakit hindi kita nakitang magpadala sa akin ng isang magandang bagay? 10 Dharma Bones, mayroon pa ba? Binigyan ni Yehan ang vice-presidente ng merchant ng maputing tingin. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, halos naging pikit ang nakangiting mukha ng vice-presidente ng heavy business. Noong nakaraang panahon sa auction house, gumastos siya ng 500,000 merit points sa katawan ni Yehan upang bumili ng 3 magic bones, ngunit ngayon ay bibigyan siya ni Yehan ng 10 magic bones, nang walang kabayaran, na nag-isip sa vice-presidente ng merchant na talagang sulit ang 20 araw na ito. Sa pagkakita nito, ang presidente Chanji sa gilid ay tumingin ng may inggit at pagkabalisa, ngunit natalo siya sa larong ito, at talagang gumawa ng isang bagay na walang kapantay ang binata sa harap niya. Gayunpaman, habang namumukadkad at nagsasabog ng ginto at mga bato ang buong mundo ng impyerno, ang lokasyon ng mga sugol ng 10 mundo, na naantalas sa loob ng mahabang panahon, ay sa wakas ay inanunsyo ngayon sa banal na lungsod. Isang edikto, na may banal na lungsod bilang sentro, ay kumakalat sa lahat ng direksyon patungo sa mundo ng mga runner sa sandaling ito. Sugo ng 10 realms, Yehan. Ang sugo ng 10 mundo, Yehan, sa huli, talagang sinamantala ang bastard na ito. Nagpakita ng malalim na kawalan ng kakayahan at pag-ayaw ang mga mukha ng mga pangunahing City Lord na nakakaalam ng balitang ito. Ngunit kahit na hindi sila nagkasundo, hindi upang banggitin na wala silang magawa sa harap ng edikto na inisyo ng Templo ng Gulong, ngunit ang nakakatakot na lakas ni Yehan ay hindi isang bagay na maaari nilang labanan. At sa ngayon, naimpluwensyahan din ni Yehan si Jinshi, na naging sanhi ng pamumukadkad ni Jinshi, isabog ang buong mundo ng impyerno, linisin ang hindi mabilang na masasamang espiritu, at gawing kalahating walang laman ang impyerno.
Para sa mga maaaring gumawa nito, kahit na ang hari ng 10 templo ay hindi maaaring tumanggi sa anumang kahilingan mula sa kanya. Sa madaling salita, ngayon, ang banal na lungsod ay napakamasigla at kumukulo, at hindi magtatagal bago ang buong gulong ng mundo ay maging isang pang-amoy. Haha, matandang lalaki, natalo ka sa larong pagtaya na ito, paano ka, maaari ka bang kumbansihin na natalo ka? Si Meng Anju, Yehan ay dumating dito kasama si Meng Go, ang vice-presidente ng merchant, at si Presidente Chanji. Sa pagkakita sa 10 Dharma Bones na inilabas ni Yehan sa harap niya, nagliwanag ang mukha ng vice-presidente ng merchant. Kung ang 10 Dharma Bones ay ilagay sa auction, aabot sila ng hindi bababa sa ilang milyong merit points. Kabanata 3572. Sa pagkarinig nito, kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Presidente Chanji, tinitingnan ang kasiyahan sa mukha ng vice-presidente ng negosyo, galit na sinabi ni Presidente Chanji, hindi ikaw na matandang lalaki ang nag-impluwensya kay Jinshi, bakit ka nagmamayabang? Anak. Humph, bakit hindi ka pa rin kumbinsido? Inilayo ng vice-presidente ng Chongshan ang 10 magic bones, tumingin kay Presidente Chanji at sinabi, iniisip mo na matandang lalaki ang Huangquan Old Wine na napanalunan ko mula sa Vice Hall Master, wala akong magandang intensyon sa simula, at ngayon natalo ako, huwag mo akong sisihin sa pagsasalita ng malakas. Sa pagkarinig nito, nanigas ang mukha ni Presidente Chanji, iilan lang ang magagandang bagay sa kanyang kamay, at alam na alam ito ng vice-presidente ng merchant, kung hihingi ng matandang lalaki ang mga iyon, talagang malulugi siya. Siguradong, nagbuntong hininga ang vice-presidente ng heavy merchant at sinabi, narinig ko na si Master Zuan Lanwang ay minsan nang nagbigay sa iyo ng 3 life stone, huwag nang humingi ng iba, gusto ko ang bagay na ito. Sa pagkarinig nito, biglang nagpakita ng napakasakit na ekspresyon ang mukha ni Presidente Chanji. Ang 3 life stone ay ibinigay mismo sa kanya ni Master Zuan Lanwang, at palagi niya itong itinuturing bilang isang bihirang kayamanan. Hiningi ng vice-presidente ang gayong magandang bagay sa sandaling magsalita siya, nakatumbas ng paghiwa ng laman mula sa kanya. Sa pagkakita nito, ngumiti si Yehan at Menggo at hindi nagkomento. Gayunpaman, ang pagkausyoso ni Menggo kay Yehan ay naging mas seryoso ngayon. Ano ang pinagmula ng isang lalaki na kayang magbigay ng 10 magic bones sa kalooban? At depende sa sitwasyon, kilala na ng kabilang partido ang vice-presidente ng heavy business. Bakit? Ikaw na matandang bastardo, hindi mo ba gustong bawiin ang iyong pangako? Bumagsak ang mukha ng vice-presidente ng merchant. Ito ay isang 3 life stone lang, matandang lalaki, hindi ako ganoon katipid. Nagngit-ngit si Presidente Chanji, at pagkatapos ay lumitaw sa harap niya ang isang kalahating tao na mataas na tabletang bato. Ha! Ang steel ng muling pagsilang. Sa pagkakita sa 3 life stone na inilabas ni Presidente Chanji, nagulat si Yehan. Malinaw na ito ang steel ng muling pagsilang na nakita niya sa Budismo. Hoy, nakita mo na ba ang bagay na ito? Tumingin kay Yehan ang vice-presidente ng Rebirth at si Presidente Chanji. Ang 3 life stone na ito ay napakabihirang sa impyerno. Isang kasiyahan na makatagpo ka minsan. Sabi ni Yehan. Sinabi ni Menggo, sinasabing ang nakaraang buhay ay makikita sa 3 live stone, at ang mga may mahusay na kakayahan ay makikita ang lahat ng kanilang mararanasan sa buhay na ito mula sa 3 live stone. Ito ay napakamahiwagang. Tumanggo si Yehan. Noong siya ay nasa sekta ng Budismo, sinabi rin ng sinaunang Buddha na ang nakaraan at kasalukuyang buhay ay makikita sa steel ng nakaraang buhay sa pool ng mga nakaraang buhay. Gayunpaman, sa ilalim ng steel ng nakaraang buhay ng sekta ng Budismo, pinipigilan ang malalakas na dayuhang lahi, at sila ay nasira ng hininga ng dayuhang lahi sa loob ng maraming taon, matagal nang nawala sa nakaraang buhay na monumento ang kakayahang makita ang nakaraan at kasalukuyang buhay. Dahil nakita ko na ito dati, ibibigay ko sa iyo ang 3 life stones, at hindi ko maaaring kunin ang iyong mga bagay ng walang kapalit. Sabi ng vice-presidente ng heavy commerce nang walang pakialam. Sa pagkarinig nito, agad na dumilim ang mga mata ni Presidente Chanji, at halos mahulog siya. Ibinigay ng matandang lalaki na ito ang kanyang mga bagay sa ibang tao. Sa tingin ba niya talaga na ang kanyang 3 life stones ay isang uri ng basura? Sa pagkarinig nito, nagkaroon ng ideya si Yehan at sinabi, gusto ko talaga ang bagay na ito, ngunit hindi ko ito kukunin ng walang kapalit. Mayroon akong sandata na katulad ng isang magic weapon dito. Sana ay magustuhan ito ni Presidente Chanji. Pagkatapos sabihin ito, lumitaw ang isang mahabang kutsilyo sa harap ni Yehan. Sa mahabang kutsilyo, mayroong isang nakakatakot at madilim na aura. Ang ganitong uri ng aura ay halos kapareho sa kapangyarihang nililinang ng mga multo. Nakuha rin ito ni Yehan mula sa lungsod ng Destiny.
Ito ay nasa antas ng sandata ng isang sinaunang emperador. Gayunpaman, walang sinuman sa Yeshendian ang nagsasanay ng masamang martial arts, kaya walang sinuman ang maaaring gumamit nito. Ang kakaibang mahabang kutsilyo na ito. Uy, ito ay talagang katulad ng isang magic weapon, at ang material ay napakatigas, kahit na hindi ko pa nakikita ito dati. Kung ito ay pinuhin, inaasahang ito ay magiging isang super magic weapon. Sabi ng vice-presidente ng Heavy Merchants na may maliwanag na mga mata, nalaman niya na si Yehan ay may napakaraming magagandang bagay. Sa pagkarinig nito, binago ni Presidente Chanji ang mga kamay at inilayo ang mahabang kutsilyo na inilabas ni Yehan. Hindi isang pagkawala para sa kanya na magawang umunlad sa isang super magical weapon. Bakit ka ganoon katipid, matandang bastardo, hindi ko aagawin ang iyong mga bagay. Iminulat ng vice-presidente ng merchant ang kanyang mga mata, hindi pa siya nakakakita ng sapat ngayon. Gusto kong makita ito, maghintay hanggang sa susunod. Diretsyong sinabi ni Presidente Chanji. Ngumiti si Yehan at sinabi, kung ang dalawa sa inyo ay may iba pang magagandang bagay sa inyong katawan, maaari ninyong ipagpalit ang mga iyon minsan. Nangyari lamang na mayroon akong ilang bihirang bagay sa aking kamay. Sa pagkarinig nito, nagniningning ang mga mata ng vice-presidente ng merchant at ng presidente ng Chanji. Basta na lang may lalabas ni Yehan ang 10 magic bones at ang sandata na maaaring umunlad sa isang super magic weapon ngayon, na sapat na upang ipakita na si Yehan mayroong iba pang, mas magagandang bagay tungkol sa kanya. Haha, sa tingin ko ay okay lang, matandang lalaki, ano sa palagay mo? Napakabilis magbago ng mukha ni Presidente Chanji, at sinabi niya ng may malaking ngiti. Magandang ideya iyan. Sabi ng vice-presidente ng heavy business na may ngiti, at agad siyang nakitang naglabas ng isang bote ng clay pot na tila matagal ng maalikabok at inilagay ito sa mesa. Ngayon, may ginawa kang walang kapantay, batang lalaki, matandang lalaki, ako sa magandang kalooban, ang lahat dito ay maaaring magkaroon ng isang tasa. Lumang alak mula sa Huangquan. Sa pagkakita nito, labis na sakam si Presidente Chanji na halos maglaway siya, at naamoy din ni Yehan ang nakakalasing na bango ng alak. Hehe. Magandang panahon, mas mabuting dumating sa pagkakataon. Nagtataka ako kung ang vice-presidente ng merchant ay maaaring magbigay sa akin ng isang pabor at hayaan ang matandang lalaki na uminom. Si Muran, habang bumabagsak ang boses, ay dumating din dito ang mataas na pari. Kabanata 3573. Sa pagkakita nito, ang lumang mukha ng vice-presidente ng Heavy Commerce ay dumilim. Kung hindi sana dumating ng mas maaga o huli ang matandang lalaking ito, bakit siya dumating sa pagkakataong ito? Sa pagkakita nito, isang maliwanag na ilaw ang sumilay sa mga mata ni Yehan, ang pagdating ng mataas na pari, maaari kaya na ang hari ng mga gulong ay nakagawa na ng ilang uri ng desisyon. Mataas na pari, tumayo si Gumeng upang batiin siya. Hehe, hindi mo kailangang maging masyadong magalang, narito ako upang batiin ang miserye, malugod kang tinatanggap ng Lord Chuanlanwang. Messenger Messenger ng 10 realms. Parehong tumingin si Vice-Presidente ng Merchant at si Presidente Chanji kay Yehan. Yeshi. Tumingin din si Menggo kay Yehan, unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha, tila ang templo ng gulong ng mga gulong ay nakagawa ng isang desisyon upang hayaan si Yehan na maging sugo ng 10 realms. Ang gayong pagtatapos ay natural na pinakamahusay para kay Menggo. Mas mainam na ibigay kay Yehan ang posisyon ng sugo ng 10 mundo kaysa sa iba pang mga City Lord ng Baba. Gayunpaman, ang pagiging sugo ni Yehan ng 10 realms, ay nagdulot din kay Menggo ng kaunting kalungkutan, dahil sa sandaling maging sugo si Yehan ng 10 realms, nakatakda siyang umalis sa Meng Mansion, at mula noon, hindi na magiging maliit niya ang kabilang partido. Meng Mansion. Ang mensahero. Pagbati Yeshi. Bumati rin ang vice-presidente ng merchant at si Presidente Chanji. Pagkatapos bumalik mula sa Bayan Mountain, hindi nila binigyang pansin ang edikto na inisyo ng Templo ng Gulong, kaya hindi nila alam na si Yehan ay naging bagong 10 taong gulang. World Messenger. Gayunpaman, ang posisyon ni Yehan bilang sugo ng 10 realms ay nasa loob ng kanilang inaasahan. Maging ang mga tagumpay ni Yehan sa reincarnation ceremony, o ang impluensya ng kabilang partido kay Jinshi at ang pagpapasibol kay Jinshi, ang posisyon ng sugo ng 10 realms ay walang iba kundi siya, walang iba kundi. Isang ngiti ang unti-unting lumitaw sa mukha ni Yehan. Tila hindi nasayang ang kanyang mga pagsisikap. Pinayagan siya ng templo ng gulong ng mga gulong na maging sugo ng 10 mundo, na nangangahulugan din na maaari siyang manatili sa mundo ng impyerno sa ngayon. Pagkatapos, sa ilalim ng pag-aatubili ng vice-presidente ng negosyo, ang lahat ng naruroon ay nagkaroon ng karangalan na uminom ng isang baso ng Huangquan Old Wine.
Talagang pambihira ang Huangquan Old Wine na ito. Sa sandaling inumin ito, talagang mapapahusay nito ang lakas ng kaluluwa, at gagawin pang mas dalisay ang lakas ng kaluluwa. Para sa mga multo, ang malakas na lakas ng kaluluwa ang siyang pinagmumula ng kanilang pag-unlad. Kaya lahat sila ay sakam na sakam sa Huangquan Old Wine na ito. Gayunpaman, nakatagpo si Yehan ng 999 na sakuna sa kakaibang mundo sa loob ni Jinshi. Ang karanasan ng paggagala sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nagdulot kay Yehan ng hindi mabilang na sakit at hindi makataong pagpapahirap. Lumakas ang lakas ng kaluluwa ni Yehan. Sa malakas na lakas ng kaluluwa na ito bilang pundasyon, naramdaman ni Yehan na kinakailangan para sa kanya na tumama sa ikapitong antas ng ilang fortune art. Sa ngayon, ang fortune art ni Yehan ay nasa ika-6 pa rin na palapag, at kung gusto niyang pumasok sa ikapitong palapag, kailangan niya ng mas malakas na lakas ng kaluluwa upang suportahan siya. Pagkatapos uminom ng isang baso ng Huangquan Old Wine, kinuha ng mataas na pari si Yehan at umalis kay Meng Anjo na may nasisiyahang mukha. Hinirang si Yehan bilang sugo ng 10 mundo, kaya natural na gustong makipagkita muli sa kanya ng Lord Zuanlanwang. Hindi nagtagal, muling dumating si Yehan sa sinauna at kahangahangang palasyo na iyon. Nakaupo pa rin ng tamad ang Will Running King sa trono, tinitingnan si Yehan na unti-unting lumalapit. Nakilala ni Yehan si Master Chuanlanwang. Yumuko at bumati si Yehan. Bagamat maaari siyang manatili sa mundo ng impyerno sa ngayon, ang pangwakas na desisyon ay nasa mga kamay pa rin ng nakakatakot na babaeng ito. 999 na sakuna, hindi ko talaga inaasahan na makakatiis ka. Tila talagang sanhi ito ng lungsod ng ginto. Ang metal at bato ang mga kasangkapan upang buksan ito. Hindi ka maaaring magtagumpay kung walang mahusay na pagtitiyaga. Ang paniniwala sa iyong puso ay napakalakas na ako ay naantig. Mabagal na nagsalita ang Will Running King, at tumingin kay Yehan na nakatayo sa bulwagan ng may paghanga. Sinabi ni Yehan, na panalunan ni Master Zuanlanwang ang award. Ito ay sanhi ng gininto ang lungsod, at binuksan ang ginto at bato. Hindi ba inaasahan din ni Master Zuanlanwang na magtatagumpay ako? Umaasa talaga ako na magtatagumpay ka. Tumayo ang Will Running King, dahan-daang bumaba sa mga hakbang, at sinabi. Ang mga may masaganang buhay, pumapasok sa impyerno mula sa mundo. Sinisira nito ang balanse ng mundo ng impyerno, maliban kung magagawa mong pasibulin ng gininto ang bato at isabog ang buong mundo ng impyerno. At sa sandaling sumibol ang gininto ang bato, lilinisin nito ang hindi mabilang na masasamang espirito na gumagala sa mundo ng impyerno at hindi makapasok sa ikot ng muling pagkakatawang tao, at maaari din itong pagaanan ang mga kasalanan ng mga nagsasanay na muling nagkatawang tao at gawin silang kumpletuhin ang kanilang mga merito at birtud sa lalong madaling panahon. Ito ay isang bagay ng walang hanggang merito. Tanging kung gagawin mo ito, ang mundo ng impyerno ay magiging balanse, at papayagan ka ng hari ng 10 templo na manatili sa mundo ng impyerno, dahil ang taong nagpapasibol sa ginto at bato ay may parehong merito ng hari ng 10 templo. Maaaring ay pangako ng hari ng templo ang anuman sa kabilang partido ng walang kondisyon. Merito. Kabanata 3574. Inilabas ni Yehan ang merit card at tiningnan ito. Sa sandaling ito, ang kanyang merit card ay naging isang maliwanag na gininto ang kulay. Bagamat walang merit number dito, nararamdaman ni Yehan ang hindi mailarawan na kapangyarihan ng merito sa card. Mayroong 11 merit card na tulad nito sa iyong kamay sa mundo ng impyerno, at ang merit card sa iyong kamay ay ang ika-12. Sabi ng Will King, Wuliang, alam mo ba kung gaano katagal bago makamit ng hari ng 10 palasyo ang antas ng merito na ito? Umiling si Yehan. Muling pagkakatawang tao sa lahat ng panahon. Sumagot ang Will Turning King ng 4 na salita, at ikaw, sa loob lamang ng 20 araw, ay umabot sa estado ng hindi masukat na merito, na walang kapantay mula nang buksan ang impyerno. Sa ganitong paraan, talagang maswerte ako. Muling pagkakatawang tao sa lahat ng panahon, iyon ay isang hindi mailarawan na oras. Ito ay swerte, o kapalaran din. Tiningnan ng Will Running King si Yehan at sinabi, ngayon ikaw ay isang sugo mula sa 10 mundo, at sa mundong ito ng impyerno, maaari mong gawin ang anumang gusto mo, maliban sa paggabay sa mga taong nagsasanay na muling nagkatawang tao sa muling pagkakatawang tao, hanggang sa maaari kang pumili na umalis sa mundo ng impyerno pagkatapos mo lamang magretiro. Gusto kong maghanap ng isang taong muling nagkatawang tao sa mundo ng impyerno. Nagtataka ako kung matutulungan ako ni Master Zuanlan King. Tanong ni Yehan. Sinabi ng hari ng gulong, maaaring ay pangako sa iyo ng hari ng 10 palasyo ang anumang bagay ng walang kondisyon, ngunit ito lamang ang bagay na kailangang gawin mo. Maaaring maimpluwensyahan ng pananampalataya ang ginto at bato, kaya bakit napakahirap maghanap ng taong muling nagkatawang tao?
Kung tutulungan ka namin at hahayaan ka naming makuha ito ng madali, maaaring may hindi alam na mga variable, na hindi dapat maging magandang bagay para sa iyo. Sa pagkarinig nito, medyo nadismaya si Yehan. Mayroong 10 realm sa mundo ng impyerno, at mayroong 10 hari ng templo, bawat isa sa kanila ay kumokontrol sa isang realm. Sa gayong kalaking mundo ng impyerno, saan niya hahanapin si Jake Kwangren? Maaari kitang gabayan sa isang direksyon. Tungkol naman sa kung kailan ka magtatagumpay, depende iyon sa iyong sariling swerte. Biglang sinabi ng Will Running King. Sa pagkarinig nito, agad na yumuko si Yehan at sinabi, sana ay sabihin sa iyo ni Master Zuan Lanwang. Sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Magaang na sinabi ng Will Running King ang 4 na salitang ito, pagkatapos ay tumalikod at bumalik muli sa trono, na may tamad na postura, at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa pagkakita nito, natural na alam ni Yehan na nag-isyo ang hari ng gulong ng isang utos na palayasin ang mga panauhin. Ngunit ano nga ba ang sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao na ito? Lumabas si Yehan sa bulwagan, at hinihintay pa rin siya ng mataas na pari. Nang makita niyang lumabas si Yehan, ngumiti siya at sinabi, nagtataka ako kung gusto nang pumunta si Envoy Ye sa Prison Hall, upang kunin ang kanyang pwesto ngayon. Prison Hall. Ang lugar na ito ay natural na ang lugar kung saan nakatira ang mga sugu mula sa 10 mundo ng bawat mundo. Ang mga multo na nagmumula sa buong mundo ng gulong upang muling magkatawang tao ay dapat gabayan ni Yehan upang makapasok sa 6 na muling pagkakatawang tao, o pumasok sa 4 na malaki at maliit na impyerno upang bayaran ang kanilang mga utang. Ang makasalanang mga utang ng kanyang buhay. Mataas na pari, mangyaring ipadala mo ako kay Meng Anju. Sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao, maaari niyang tanungin ang vice-presidente ng merchant at si Presidente Chanji tungkol sa bagay na ito. Sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Ito ang pangalawang pagkakataon na narinig ni Yehan ang 4 na salitang ito mula kay Zuan Lanwang. Noong huling pagkakataon na sumama ako sa mataas na pari upang makipagkita sa hari ng gulong, binanggit ng kabilang partido ang 4 na salita ng sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao, ngunit hindi masyadong pinag-isipan ni Yehan ang tungkol dito noong panahong iyon, ngunit sa pagkakataong ito, binanggit ng hari ng gulong ang muling pagkakatawang tao ng isang beses, mga sinaunang aklat. Ngunit ano nga ba ang sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao na ito? Hindi pa alam ni Yehan. Hindi nagtagal, ibinalik ng mataas na pari si Yehan kay Meng Anjo at pagkatapos ay umalis. Pagkatapos bumalik muli si Yehan dito, natuklasan niyang umalis na ang vice-presidente ng merchant at si Presidente Chanji. Bumalik na ako, kumusta ka? Sa pagkakita sa pagbabalik ni Yehan, binati siya ni Menggo, ngunit hindi niya naramdaman na ang kanyang saloobin kay Yehan ay hindi na kasing simple ng isang boss at isang nasasakupan. Ngumiti si Yehan at sinabi, maayos ang lahat. Sa pamamagitan ng paraan, Aunt Meng, alam mo ba ang sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao? Sinaunang mga aklat ng muling pagkakatawang tao. Binigyan ni Menggo si Yehan ng isang kakaibang tingin, at sinabi, alam ko ang 1 o 2 bagay tungkol sa mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Narinig ko na mayroong 10 sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao sa mundo ng impyerno. Sa 10 sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao na ito, nakatala ito, ang pangalan ng taong muling nagkatawang tao at muling nagsanay, ngunit hindi ko alam kung ito ay pareho sa alamat, tungkol sa mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao, maaari mong tanungin ang vice-presidente ng merchant, bilang mga taong may mataas na antas, dapat nilang malaman ang ilang mga lihim. Itinatala nito ang mga pangalan ng lahat ng mga taong pumasok sa mundo ng impyerno at muling nagkatawang tao. Ang mga salita ni Menggo ang nagpakislap sa mga mata ni Yehan. Kung gayon, mahahanap ba ang pangalan ni Madman G sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao? Sa pag-iisip na ito, lalong naging interesado si Yehan sa sinaunang mga aklat ng muling pagkakatawang tao. Itinuro ng hari ng gulong ang direksyon ng mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao, kaya dapat may dahilan. Kabanata 3575. Yehan, bakit mo tinatanong ang tungkol sa mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao? Nagtatakang tanong ni Aunt Meng. Maghanap ng isang tao. Huminga ng malalim si Yehan at nagpatuloy, tila kailangan kong makipagkita muli sa matandang lalaking iyon tungkol sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao na ito. Sinabi ni Menggo, bumalik na sa Samsara Guild ang vice-presidente ng Heavy Merchant, dadalhin kita roon. Umalis ang dalawa kay Meng Anju. Sa ilalim ng pamumuno ni Menggo, pagkaraan ng kalahating oras, dumating sila sa harap ng isang matayog at kahangahangang gusaling kahoy. Ang gusaling kahoy na ito ay halos 100 palapag ang taas at napakalaking laki. Ang gusaling kahoy ay napapalibutan ng mga sinaunang gusali.
Pagdating dito, agad na naramdaman ni Yehan ang isang malakas na aura na nagpoprotekta sa matayog na gusaling kahoy. Sinulyapan ni Yehan ang mga sinaunang gusali sa paligid ng gusaling kahoy. Napakaraming malalakas na tao dito, kahit na hindi niya matukoy ang lalim. Ang Reincarnation Guild ay ang pinakabanal na lugar sa mundo ng impyerno maliban sa 10 halls. Walang sino man ang pinapayagang gumawa ng gulo dito. Narinig ko na sa aming mundo ng gulong, ang lugar na may pinakamakapangyarihang tao ay hindi ang Hall of Wheels, ngunit dito. Sabi ni Mengo kay Yehan. Tumango si Yehan. Ang Samsara Guild ay hindi lamang umiiral sa Chakra Realm, ngunit umiiral din sa iba pang 9 na realms, na kumakalat sa buong 10 realms ng impyerno. Ang gayong napakalaking puwersa ay isang hindi mailarawan na puwersa. Sino ang darating sa Samsara Guild? Mayroon bang utos ng palasyo? Sa pagkakataong ito, hinarang ng dalawang malalakas na multo ang daan ni Yehan at Mengo, at ang ikinagulat ni Yehan ay ang dalawang multo na ito ay naging nasa realm ng Ghost Generals. Upang makapasok sa Samsara Guild, dapat isa sa dalawa ang humawak ng utos mula sa templo ng gulong o personal na imbitahan ng Samsara Guild. Bukod sa dalawang ito, walang makakapasok sa Samsara Guild. Sana ay iparating ninyong dalawa na narito sina Gumeng at Sugulye upang makipagkita sa vice-presidente ng Heavy Merchant. Sabi ni Gumeng, si Yehan ngayon ang sugo ng 10 realms, at dapat na sapat ang katayuan na ito para seryosohin ng mga miyembro ng Samsara Guild. Kaya ito si Ye Envoy. Nagulat ang dalawang master na antas ng multo, Guizhu, at agad na sinabi, nakaayos na ang presidente, kung darating si Ye Envoy, maaari kang direktang pumasok sa Samsara Guild, Ye Envoy, Mengo, mangyaring. Panipi. Ang balita ng pagkakapromote kay Yehan sa bagong sugo ng 10 mundo ay kumalat sa buong banal na lungsod, at sa lalong madaling panahon ay malalaman ito ng buong gulong ng mundo. Hindi lamang iyon, naimpluwensyahan din ng sugo ng 10 mundo na ito si Jin Shi, na nagpapasibol kay Jin Shi, alam ng buong 10 mundo ng impyerno ang balita, at natural na alam din ito ng dalawang maltong general na antas na multo. Hindi pa banggitin na naimpluwensyahan ni Yehan si Jin Shi, pinasibol si Jin Shi, at nakamit ang mga bagay na hindi pa nagagawa. Kahit na ang pagkakakilanlan ng sugo ng 10 mundo ay hindi madaling makapanakit, ang sugo ng 10 mundo ay ang pinuno ng muling pagkakatawang tao at muling pagtatayo. Maaaring kailanganin nilang muling magkatawang tao sa hinaharap. Umasa kay Yehan. Sa ilalim ng paggabay ng isa sa mga multo, pumasok si Yehan at Mengo sa gusaling kahoy. Ang gusaling kahoy na ito ay may 79 na palapag, at ang vice-presidente ng Chongshan at ang presidente ng Chanji ay parehong nasa 78 palapag, gitna. Sa bawat palapag na kanyang dinaanan, naramdaman ni Yehan ang napakalakas na pagbabago-bago ng kapangyarihan. Ang Samsara Guild na ito ay tiyak na isang lugar kung saan maaaring magtago ang mga dragon at makapagtago ang mga tigre. Hoy, paano napunta ang batang ito sa Samsara Guild? Nang pumasok si Yehan sa 78 palapag, agad na naramdaman ni vice-presidente ng Heavy Merchant na naglalaro ng 10 magic bones, si Yehan. Totoo rin ito para kay Presidente Chanji. Pagkatapos makakuha ng magagandang bagay mula kay Yehan, pinag-aaralan pa rin ni Presidente Chanji ang mahabang kutsilyo na ibinigay ni Yehan sa kanya, na maaaring umunlad sa isang super magic weapon. Ang gayong malakas na tao ay hindi maaaring ilagay ito. Hindi nagtagal, lumitaw ang dalawang matandang lalaking ito sa isang pavilion ng sabay. Kabilang sa 78, hindi lamang mga lihim na silid para sa paglilinang, kundi pati na rin ang mga silid tulugan para sa paninirahan, mga hardin, at iba pa. Ito ay ganap na isang simple at payak na gusali. Penthouse Villa, kung saan matatanaw mo ang buong nakakatakot na tanawin. Haha, hoy! Dumating ka rito ng napakabilis, hindi mo ba gustong lumapit sa amin upang ipagpalit ang magagandang bagay? Tiningnan ni Presidente Chanji at Vice-Presidente ng Merchant ang paparating na si Yehan na may maliwanag na mga mata. Sa pagkarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, kung kayong dalawa ay may magagandang bagay sa inyong mga kamay, tiyak na hindi ko maiisip na ipagpalit ang mga iyon, ngunit naparito ako upang hanapin kayo ng napakabilis, at kailangan ko ang inyong tulong para sa isang bagay. Hehe, natatakot ako na hindi talaga madaling makuha ang batang iyon sa pagsasalita, ngunit pakinggan muna natin. Umupo si Yehan at Mengo sa pavilion, sinabi ni Yehan, nagtataka ako kung narinig na ninyong dalawa ang tungkol sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Maingat na tiningnan ni na Chairman Chanji at Vice Chairman Zhongxiang si Yehan, bakit mo tinatanong ang tungkol sa mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao?
Sa pagkakita nito, isang maliwanag na ilaw ang sumilay sa mga mata ni Yehan, tila talagang alam ng dalawang matandang lalaking ito ang tungkol sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Dahil ito ang direksyon na itinuro sa akin ni Lord Zuanlanwang, kaya narito ako upang ipaliwanag ang aking mga pagdududa sa inyong dalawa. Tinitigan ni Yehan si Presidente Chanji at Vice Presidente ng Merchant, at pagkatapos sabihin ni Yehan ito, malinaw na naramdaman ni Yehan na huminga ng maluwag ang dalawang matandang lalaki. Kung itinuro sa iyo ni Lord Zuanlanwang ang direksyon, kung gayon hindi na kailangan itago ito ng dalawa sa amin, dahil narito ang sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Kabanata 3576. Narito. Nanginig ang puso ni Yehan, ang mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao ay nasa Reincarnation Guild. Nasa itaas mismo ng ulo ng anak mo. Patuloy ng Vice Presidente ng Merchant. Tumangala si Yehan at pinalabas ang lahat ng kanyang enerhiya. Sa itaas ng kanyang ulo ay ang 79 na palapag ng Sumsara Guild. Ang maalamat na sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao ay orihinal na nasa Reincarnation Guild. Nagulat si Mengo. Narinig niya ang tungkol sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao, ngunit hindi niya alam na ang sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao ay nasa guild ng muling pagkakatawang tao, at nasa itaas mismo ng kanilang mga ulo sa sandaling ito. Umaasa pa rin ako na malilinaw ninyong dalawa ang kalituhan. Huminga ng malalim si Yehan, at ang sinaunang aklat ng Lon Baba ay nasa itaas ng kanyang ulo, na nagpidama kay Yehan na gustong-gusto niyang sumugod sa 79 na palapag upang malaman. Nagkatinginan si Presidente Chanji at ang Vice Presidente ng Merchant para marinig lamang si Presidente Chanji na nagsasabing, "Hoy, alam mo ba kung ano ang misyon at responsibilidad ng Samsara Guild?" Sa pagkarinig nito, iminulat ng Vice Presidente ng Heavy Commerce ang kanyang mga mata. Kung alam ng batang ito ang tungkol dito, hindi sana siya lumapit upang tanungin sila tungkol dito. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ni Yehan ay malabo na isang bisita mula sa mundo. Hindi rin nagtanong kay Yehan si Vice Presidente Shang. Ngunit paano malalaman ng isang bisitang tao ang anumang bagay tungkol sa Hellworld Reincarnation Guild? Sinabi ni Yehan, narinig ko na ang Samsara Guild ay kumalat sa buong 10 realms ng impyerno, at ito ay napakalaking laki. Maliban sa hari ng 10 templo, walang sino man ang maaaring pakilyusan ang Samsara Guild. Gayunpaman, ayon sa Presidente, ang Samsara Guild ba ay may espesyal na misyon? Sinabi ni Presidente Chanji, sa orihinal ay hindi ko dapat sinabi sa iyo ang mga lihim na ito, ngunit dahil ito ang direksyon na itinuro ni Master Zuanlan King, kung gayon ay hindi ko ito itatago sa iyo. Ang misyon ng Samsara Guild ay protektahan ang 10 sinaunang aklat ng Samsara. Upang matiyak ang katatagan ng 10 realms ng impyerno, sa sandaling masira ang sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao, ang 10 realms ng impyerno ay mawawala ng tuluyan. Sa pagkarinig nito, nagulat ang puso ni Yehan at Mingo. Ang sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao na ito ay napakahalaga na may kaugnayan ito sa kaligtasan ng 10 realms ng impyerno. Upang hindi mawala mula ngayon. Hindi mo kailangang magulat, at hindi mo kailangang pagdudahan ang sinabi ko. Patuloy ni Presidente Chanji, ang mga pangalan ng mga muling nagkatawang tao ay nakatala sa mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Ang mga taong pupunta sa mundo ng impyerno ay magkakaroon ng kanilang mga pangalan na lumitaw sa mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao, at ang kanilang mga pangalan ay hindi mawawala mula sa mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao hanggang sa makumplito nila ang kanilang mga merito at birtod at pumasok sa 6 na realms ng muling pagkakatawang tao. Gayunpaman, sa sandaling masira ang sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao, lahat ng mga taong lumilitaw ang kanilang mga pangalan sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao ay mawawala sa isang iglap, at ang daan ng muling pagkakatawang tao ay ganap na mapuputol. Sa oras na iyon, ang buong 10 mundo ng impyerno ay magiging tigang at mawawala ng tuluyan. Kapag nangyari ito, kung gayon ang mga kaluluwa ng mga namatay sa mundo ay hindi makakapasok sa impyerno, at ang mundo ay mapupuno ng nag-iisang mga kaluluwa at mga ligaw na multo, na sumisira sa kaayusan ng langit. Seryoso. Bahagyang nanginig ang puso ni Yehan. Sinabi ng Vice Presidente ng Heavy Business, sa orihinal ng unang buksan ng impyerno, mayroon lamang isang sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao sa mundo ng impyerno, ngunit upang matiyak ang kaligtasan ng sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao, hinati ng hari ng 10 templo ang sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao sa 10 at ikinalat ang mga ito sa 10 mundo ng impyerno.
Para sa isang bagay, kahit na ang isa sa mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao ay masira, hindi nito maaapektuhan ang buong mundo ng impyerno, tulad ng sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao na kontrolado ng mundo ng gulong, na nagtatala ng mga taong muling nagkatawang tao na nagmula sa mundo patungo sa mundo ng gulong. Kung ang sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao na ito ay masira, kung gayon ang mga multo sa buong mundo ng gulong ay mawawala, at ang buong mundo ng gulong ay aalisin din mula sa 10 mundo ng impyerno. Sa pagkarinig nito, sinabi ni Yehan, kung gayon, ang mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao na kontrolado ng iba pang siyam na realms ay itinatala ang mga taong muling nagkatawang tao at muling nagsanay mula sa kani-kanilang realms. Tumango sina Chairman Chanji at ang Vice-Chairman ng Merchant. Ang mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao ay ang ugat ng 10 mundo ng impyerno. Maliban sa mga high-level na tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, kakaunti ang nakakaalam sa tungkulin ng mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao, at hindi nila alam na ang misyon ng Reincarnation Guild ay protektahan ang mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Ngunit ano ang layunin ng pagtatanong tungkol sa mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao? Parehong tumingin kay Yehan ng mausisa sina Chairman Chanji at ang Vice-Chairman ng Merchant. Dahil ang sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao ay ang direksyon na personal na itinuro ni Lord Zuanlan para kay Yehan, anong layunin mayroon si Yehan sa paghahanap ng sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao? Gusto kong maghanap ng isang tao sa mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Sinabi ni Yehan ang kanyang layunin. Dahil ang mga pangalan ng mga nagsasanay na muling nagkatawang tao ay palaging lilito sa mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao, ang pangalan ni Jake Quangren ay dapat ding naruroon sa mga sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Hanggat ito ay nasa ito pagkatapos hanapin si Madman G, malalaman ni Yehan kung nasaan si Madman G. Sa pagkarinig nito, natahimik sina Presidente Chanji at Vice Presidente Chongshang. Sa pagkakita nito, lumubog ang puso ni Yehan. Hoy! Paglabag ito sa mga regulasyon. Medyo napahiya ang mukha ni Presidente Chanji. Sinabi ng Vice Presidente ng Merchant, bagaman mayroong ilang paglabag sa mga regulasyon, dahil personal na itinuro ni Master Zuanlan Wang ang direksyon para sa iyo, kahit natulungan ka namin sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay hindi ka sisisihin ni Master Zuanlan Wang. Umaasa pa rin ako na magiging matagumpay si Presidente Chanji. Tumayo si Yehan at itinaas ang kanyang mga kamay. Sinulyapan ni Chairman Chanji ang Vice-Chairman ng negosyo, na pinapanood ang kanyang ilong at puso. Madaling sinabi ito ng matandang lalaking ito, sa sandaling sisihin siya ni Lord Zuanlan Wang, siya ang magdurusa. Gayunpaman, hindi tumanggi si Presidente Chanji pagkatapos ng lahat, na gumawa ng isang pagbubukod at dinala si Yehan sa 79 na palapag. Sa 79 na palapag ng Samsara Guild, ito ay isang mundo na parang isang cosmic starry sky. Kabanata 3577. Pagkatapos dalhin ni Chairman Chanji at ng Vice President Heavy Merchant si Yehan dito, nakita ni Yehan ang isang malaking aklat na lumulutang sa kalangitan ng mga bituin sa unang tingin. Ang pabalat ng aklat na ito ay gawa sa isang materyal na katulad ng itim na bakal. Ito ang sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Isang maalab na tingin ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Tumango si Chairman Chanji, at pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, at ang makapal na sinaunang aklat na nakasuspine sa kalangitan ng mga bituin ay automatikong bumukas, at maraming mga pangalan ang lumitaw sa unang pahina. Sa pagkakita nito, tinitigan ito ni Yehan ng buong puso. Kasunod ng automatikong paglipat ng pahina ng sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao, binasa ito ni Yehan pahina sa pahina ng hindi nakakaligtaan ang anumang punto. Ang pangalan ni Jake Quangren ay natagpuan sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. At sa dulo ng sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao na ito, ang mga bagong pangalan ay lumilitaw bawat sandali. Ang mga taong ito ay natural na muling nagkatawang tao na kararating pa lamang sa Yellow Spring Waterfall. Hanggat pumasa sila sa Yellow Spring Waterfall, automatikong lilito ang kanilang mga pangalan sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Siyempre, hindi natagpuan ni Yehan ang kanyang sariling pangalan sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Wala. Sa pagkakita sa wakas, nakaramdam ng kaunting pagkabigo si Yehan. Hindi mo kailangang mawalan ng pag-asa, bata, marahil ang taong hinahanap mo ay wala sa mundo ng mga runner, kaya hindi lilito ang kanyang pangalan sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Sabi ng Vice Presidente ng Heavy Business. Tila ang tanging paraan upang pumunta sa iba pang siyam na realms ay ang sumubok. Naisip ni Yehan sa kanyang puso, kung ang pangalan ni Jake Quangren ay hindi matatagpuan sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao sa Zuanlan Realm, kung gayon sa iba pang siyam na realms, dapat na mayroong Jake Quangren.
Gayunpaman, kahit na ang pangalan ni Madman G ay hindi matagpuan sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao sa mundo ng mga runner, pinakipot din nito ang saklaw ng paghahanap ni Yehan para kay Madman G, kahit na ang mundo ng mga runner ay maaaring ganap na mag-alis nito. Tinitingnan ng mahiwagang sinaunang aklat na ito sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Yehan na bumantong hininga sa kanyang puso. Mahirap isipin na sa sandaling masira ang sinaunang aklat na ito, bilyon-bilyong mga multo sa buong mundo ng gulong ay malalagas. Sa madaling salita, ang muling pagkakatawang tao na landas ng daan-daang milyong kaluluwa sa buong mundo ng gulong ay nakatali sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao. Kung mayroong gayong kayamanan na maaaring magpasya sa buhay at kamatayan ng iba sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, at maaaring pauksain ang daan-daang milyong buhay sa isang pag-iisip, hindi ko alam kung anong uri ng pagkabaliw ng kakila-kilabot ang babangon. Hoy, may tanong ako, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin o hindi. Sa 79 na palapag ng Samsara Guild, tumingin ng maingat si Vice Presidente ng Merchant kay Yehan. Sa pagkarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, gusto bang tanungin sa akin ng Vice Presidente kung ako ay mula sa mundo ng tao? Dahil nahulaan ko na ito, bakit pa mag-abala na magtanong? Sa pagkarinig ng sagot ni Yehan, bagamat hindi nagulat ang Vice Presidente ng Merchant at si Presidente Chanji, ang marinig si Yehan na sabihin ito ng personal ay nagulat pa rin sa kanila. Mga bisita mula sa mundo, tila nakita na ni Master Zuan Lanwang ang lahat ng ito sa loob ng mahabang panahon, kaya naman ipinadala kanya sa Bayan Mountain. Nagkatinginan ng Vice Presidente ng Chongshan at ang Presidente ng Chanji. Narinig ko na may mga taong dumating sa mundo ng impyerno bago ako. Hindi ko alam kung narinig na ninyong dalawa ang tungkol dito. Sa pag-iisip sa sinabi ng hari ng mga gulong, hindi maiwasan ni Yehan na magtanong ng Mausisa. Ngunit may isang tao, ngunit kahit kami ay kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa taong ito, tanging ang hari lamang ng mga gulong ang nakakaalam tungkol dito. Tumingin si Vice Presidente ng Chongshan kay Yehan at sinabi, ang pagpasok sa mundo sa impyerno ay isang paglabag sa muling pagkakatawang tao, ngunit ngayon na nakapasa ka na sa pagsubok ni Master Will Turning King, nangangahulugan ito na mayroon kang mga kwalifikasyon upang manatili, ngunit ang mundo ng impyerno ay iba sa mundo ng tao pagkatapos ng lahat. Pinakamainam na umalis sa lalong madaling panahon, sa sandaling manatili ka na masyadong mahaba, natatakot ako na may mangyaring ilang hindi kilalang variable. Tumango si Yehan, syempre gusto rin niyang umalis sa mundo ng impyerno ng maaga at bumalik sa Gods and Demons continent, ngunit dapat hanapin ni Yehan si Madji, at kahit na bumalik siya, ibabalik ni Yehan si Madji kasama niya. Tungkol naman sa yang energy sa katawan ni Yehan, natural na ito ang epekto ng bunga ng muling pagkakatawang tao. Kung walang bunga ng muling pagkakatawang tao, maaaring hindi maitago ni Yehan ang kanyang pagkakakilanlan mula sa mundo ng tao nang una siyang pumasok sa mundo ng impyerno. Pagkatapos umalis sa 79 na palapag ng Samsara Guild, sinundan ni Yehan si Presidente Chanji at Vice Presidente Chongshan sa 78 palapag. Natural, hindi sinundan ni Gumeng si Yehan at ang iba pa sa 79 na palapag, player. Ngunit pagkatapos bumalik muli sa 78 palapag, natuklasan ni Yehan na lumitaw na si Tu Yi dito, nakikipag-chat at nagtatawanan kay Menggo. Sa pagkakita sa tatlo na bumabalik, agad na tumayo si Gumeng at tumingin kay Yehan at nagtanong, kumusta? Nakita mo ba? Umiling si Yehan at sinabing, wala muna sa ngayon. Sister Meng? Bakit mas nagmamalasakit ka pa ng higit pa sa lalaking ito? Iminungkahi ni Tu Yi ang kanyang mga labi sa isang tabi, ngunit alam din niya na naimpluwensyahan ni Yehan si Jinshi at pinasibol si Jinshi, kahit na wala siyang pakialam kay Yehan. Medyo nagtataka rin siya, at hindi maiwasang gusto niyang itaas ang ulo ni Yehan upang tingnan, ngunit sa pagtingin sa mahigpit na mga mata ni Presidente Chanji, malinaw na hindi naglakas loob ang babaeng ito na gumawa ng mga pagkakamali. Kabanata 3578. Sa pagkarinig nito, namula ang mukha ni Menggu, ang ganitong uri ng di sinasadyang pag-aalala, kung walang ibang nagsabi nito, kahit na siya mismo ay hindi malalaman. Ayos ka ring babae, mas mabuting manatili ka sa guild. Sa pagtingin sa nagtatakang liwanag sa malalaking mata ni Tu Yi, binigyan siya ni Presidente Chanji ng isang matalim na tingin, na nagdulot sa huli na ilabas ang kanyang dila ng mapaglaro. Hoy, isa lamang sa 10 sinaunang aklat sa muling pagkakatawang tao ang iyong nasuri. Dahil ang taong hindi mo gustong hanapin ay wala sa mundo ng mga runner, maaaring siya ay nasa iba pang 9 na mundo, o maaaring siya ay muling nagkatawang tao at muling itinayo ang susunod na buhay.
Kung gusto mong patuloy na maghanap, maaari ka lamang pumunta sa Siyam na Realms, ngunit ang iyong kasalukuyang katayuan bilang sugol ng 10 realms ay nagpapahintulot lamang sa iyo na magkaroon ng pagkakataong ito, tungkol naman sa kung mahahanap mo ito, depende ito sa iyong sariling swerte. Sinabi ito ng Vice-Presidente ng Heavy Business, bagaman si Ye Han ay mula sa mundo ng tao, isa pa rin siyang nanghihimasok sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, ngunit kahit na gustong tumulong si Master Zuan Lanwang, at ang Vice-Presidente ng Heavy Business, na labis na nagagandahan kay Ye Han, ay natural na sumasang-ayon. Dahil gustong tulungan si Ye Han, naglabas siya ng isang bagay, na medyo kamukha ng isang sirang cetro, ang bagay na ito ay pag-aari ng isang matandang kaibigan ko. Kung pupunta ka sa Chujiang Realm, pumunta ka sa Reincarnation Guild doon upang hanapin si Presidente Longshan, tutulungan ka niya, tungkol naman sa ibang mga lugar, kailangan mong umasa sa iyong sariling mga pagsisikap. Sa pagkarinig nito, kinuha ni Ye Han ang sirang cetro mula sa Vice-Presidente ng Negosyo, at sinabi, "Salamat, Vice-Presidente ng Negosyo." Sa pagkakita nito, sinabi rin ni Presidente Chanji, dahil hindi matipid ang matandang lalaking ito na tulungan ka ng isang beses, kung gayon ay ipapautang ko rin sa iyo ang isang pabor. Kung pupunta ka sa Taishan Realm at direkta kang pupunta sa kanya, babatiin ko siya dito. Tumango si Ye Han, at hindi nagtagal, umalis siya sa Samsara Guild kasama si Menggo, ngunit bago umalis, natural na nagkaroon ng barter exchange si Ye Han kay Presidente Chanji at sa Vice-Presidente ng Merchant Trade. Gayunpaman, ang mga bagay na inilabas ni Ye Han ay nagpagulat kay Presidente Chanji at sa Vice-Presidente ng Merchant, ngunit ang mga bagay na inilabas nila ay hindi interesado kay Ye Han. Sa orihinal, gusto ni Ye Han na maghanap ng isang bagay na katulad ng mga magic crystal mula kay Presidente Chanji at sa Vice-Presidente ng Merchant na maaari niyang gamitin sa kanyang paglilinang, ngunit sa kasamaang palad, wala silang anumang kailangan ni Ye Han. Saan mo gustong pumunta ngayon? Tanong ni Aunt Meng kay Ye Han pagkatapos umalis sa Samsara Guild. Prison Hall. Isang ningning ang sumilay sa mga mata ni Ye Han. Dahil ibinigay sa kanya ng templo ng gulong ang posisyon ng sugo ng 10 realms, dapat din siyang kumuha ng pwesto. Para sa iba pang 9 realms, hindi na makapaghintay si Ye Han na makita sila. Sa pagkarinig nito, isang hindi kapansin-pansing pakiramdam ng pagkawala ang sumilay sa mga mata ni Menggo, at pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Hahatid kita, ituring mo na lang itong isang pamamaalam." Pagkatapos sabihin ito, direktang umuna si Menggo. Sa pagkakita nito, bumantong hininga si Ye Han sa kanyang puso. Hindi nagtagal, sa ilalim ng pamumuno ni Menggo, dumating si Ye Han sa lugar kung saan siya malapit ng manungkulan. Ang mga salitang, "Prison Hall," sa itaas ng pangunahing pasukan ay nagpapalabas ng isang napakatakot at madilim na kapaligiran. Sino ang darating? Pagkatapos lumitaw ang dalawa ni Ye Han, isang malakas na pangkat ng multo ang lumitaw sa Prison Hall. Ang sugo ng 10 realms, Ye Han. Lumakad si Ye Han pasulong ng hindi humihinto, at direktang lumakad patungo sa Prison Hall sa kanyang harapan. Kita Yeshi. Sa pagkarinig ng sariling ulat ni Ye Han, ang makapangyarihang mga multo na lumitaw sa Prison Hall ay lumuhad sa isang tuhod. Lumakad si Ye Han papasok sa Prison Hall at umupo diretso sa mataas na upuan, at pagkatapos ay lumapit sa kanya ang isang lalaking nasa edad at sinabing, nakita na ng executive officer ng Prison Hall si Yeshi. Wala. Sinabi ng lalaking nasa edad, "Yeshi, mayroong halos 10,000 muling nagkatawang tao na rehabilitator sa Reincarnation Book ng Prison Hall, at sila ay ipapadala sa Equality Realm at Biancheng Realm ayon sa pagkakabanggit. Nagtataka ako kung kailan aalis si Yeshi." Equality Realm, Biancheng Realm. Sa itaas ng unang lugar sa Prison Hall, sumilay ang mga mata ni Ye Han ng isang pag-asam. Pumunta siya sa dalawang lugar na ito. Nagtataka ako kung ang pangalan ni Jake Kwangren ay mahahanap sa sinaunang aklat ng muling pagkakatawang tao doon. Paano ito ginawa ng mga sugo sa lahat ng oras? Mayroon ka bang anumang impormasyon tungkol dito? Tanong ni Ye Babahan. Sinabi ng lalaking nasa edad, "Yeshi, naihanda mo na ang mga materyales sa iyong silid tulugan. Ngayon ang listahan ng halos 10,000 muling nagkatawang tao na mga rebuilder ay iniulat sa Templo ng Gulong, at ang dokumento ng Templo ng Gulong ay inisyu rin sa Prison Hall. Kapag nakumpirma na ang itinerary, maaari na tayong magsimula." Kabanata 3579. Okay, magaling. Tumango si Ye Han. Nakarinig ng maluwag ang lalaking nasa edad. Natatakot talaga siya na ang bagong amo ay mahirap pagsilbihan, kaya inayos na niya ng maayos ang lahat ng uri ng bagay mula sa simula. Sa pamamagitan ng paraan, magpadala ng isang tao upang tingnan kung naruroon pa rin sa banal na lungsod sina City Master Awang, City Master Wang Chuan at ang iba pa. Kung naruroon sila, dalhin sila sa Prison Hall.
Pagkatapos kong magawa ang lahat, aalis ako bukas. Tungkol kay City Lord Awang, City Lord Wang Chuan, at iba pa, bagamat walang pagkakataon si Ye Han na alisin ang mga taong ito ngayon, ngunit alang-alang kay Menggu, dapat na talunin sila ni Ye Han bago umalis. Kung ang mga taong ito ay talagang suwail, kung gayon ay hindi naiisip ni Ye Han na maghanap ng dahilan para patayin ang mga taong ito. Tungkol kay Menggu, alam ni Ye Han na dahil hindi pinili ng babaeng iyon na sumama sa kanya sa prison hall, oras na talaga para maghiwalay silang dalawa. Sa ngayon, para kay Ye Han, ang paghahanap kay Madminji ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Pagkatapos ay pumunta si Ye Han sa kanyang silid-tulugan, kung saan may mga silid-aralan, silid-tulugan, lihim na silid para sa pagsasanay at iba pa. Sinimulan ni Ye Han na suriin ang impormasyon tungkol sa prison hall sa pag-aaral. Ang tungkulin ng Prison Palace ay upang akitin ang mga multo na may perpektong mga merito at birtud upang makapasok sa 6 na realms ng muling pagkakatawang tao, at upang makapasok sa 4 na impyerno upang bayaran ang mga makasalanang utang ng kanilang buhay. Ang 6 na realms ng muling pagkakatawang tao at ang 4 na pangunahin at menor de edad na impyerno ay matatagpuan sa 10 realms ng impyerno ayon sa pagkakabanggit. Ang 6 na realms ng muling pagkakatawang tao ay nahahati sa mga makalangit na realms, mga human realms, mga earth evil realms, mga Azure realms, mga demon spirit realms, at mga evil spirit realms. Mayroong pasukan ng muling pagkakatawang tao ng paraan ng espiritu ng demonyo sa gulong mundo, at ang iba pang mga pasukan ng muling pagkakatawang tao at ang 4 na malaki at maliit na impyerno ay matatagpuan sa iba pang 9 na realms. Binasa ni Ye Han ang lahat ng mga materyales isa-isa at naalala ang mga ito sa kanyang isipan. Siya, ang sugo ng 10 mundo, ang namuno sa muling nagkatawang tao na mga nagsasanay na nakakumpleto ng kanilang mga merito at birtud upang makapasok sa iba't ibang mga daanan ng muling pagkakatawang tao, o ang masamang karma sa nakaraang buhay ay masyadong mabigat, at kailangan nilang pumasok sa 4 na realms. Ang malaki at maliit na impyerno ay makakapasok lamang sa muling pagkakatawang tao pagkatapos bayaran ang mga utang ng nakaraang buhay. Tungkol sa merito, sa mundo ng impyerno, mayroong 30 milyong maliliit na merito, 900 milyong nakatataas na merito, 10 bilyong dakilang merito, at walang hanggang merito. Hanggat ang merito ay umabot sa 30 milyong maliliit na merito, maaaring piliin ng mga multo na muling magkatawang tao at muling maglinang. Gayunpaman, ang mga taong may mas mababang merito ay maaari lamang maging ordinaryong tao kahit na sila ay muling magkatawang tao at muling maglinang. Gayunpaman, walang gaanong multo sa 10 realms ng impyerno na maaaring makamit ang higit sa 900 milyong merito, at tungkol naman sa 10 bilyong merito, ito ay mas bihira pa. At ang hindi masukat na merito ay isang higanti sa 10 realms ng impyerno, tulad ng hari ng 10 templo, at ang merit na taglay ni Ye Han ngayon ay umabot na sa realm ng hindi masukat na merito. Ilang oras na ang nakalipas mula nang matapos basahin ni Ye Han ang mga tumpok ng dokumento sa pag-aaral. Yeshi, narito na sila. May boses na nanggagaling mula sa labas ng silid-aralan. Sa pagkarinig nito, si Ye Han, na ipinipikit ang kanyang mga mata upang ipahinga ang kanyang isip pagkatapos basahin ang mga materyales, ay dahan-daang idinilat ang kanyang mga mata, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan ng Prison Hall, City Lord Awang, City Master Wang Chuan, City Master Muzi, City Master Xiao He ay naroon lahat, at kahit na ang mga inapo ng mga pangunahing City Lord tulad ni Bai Kei at Wu Shigan ay narito. Kasunod ng mga tagubilin ni Ye Han, direktang nilapitan ng mga tao sa Prison Hall ang mga City Master na ito, na nagsasabi sa isang pangungusap, pakiusap ng Ye On voice. Dahil dito, hindi naglakas loob si City Lord Awang at ang iba pa na hindi pumunta. Bagamat alam nilang lahat na maaaring hilingin ni Ye Han sa kanila na ayusin ang mga account kay Qiu Hao, ngunit ngayon ang pagkakakilanlan ni Ye Han ay ang sugo ng 10 mundo, at nakamit niya ang walang kapantay na gawa ng pamumukadkad ng ginto at bato. Kahit na sila ay mapatay, hindi papansinin ng templo ng gulong at hindi makikialam. Ama, ikaw na bastardong si Ye Han. Sa pagtingin sa mahigpit na binabantayang bulwagan, magsasalita na sana si Wu Shigan, ngunit tinitigan pabalik ni City Lord Wang Chuan. Brother Wang Chuan, tila ang bagong opisyal na si Yeshi ay nanungkulan na, at nagpaplano siyang gumamit ng mga taong tulad namin upang tumayo. Ngumiti ng mapait si City Lord Awang. Sa orihinal, lahat sila ay nagpaplanong umalis sa banal na lungsod sa susunod na 2 araw at bumalik sa kani-kanilang lugar, bagamat hindi sila karapat-dapat na banggitin sa banal na lungsod, ngunit sa kani-kanilang mga teritoryo, sila pa rin ang mga City Lord na may iginagalang na katayuan. Ngunit bago sila umalis, natagpuan na ni Ye Han ang kanilang mga ulo. Hayaan na ang kapalaran.
Sabi ni City Master Wang Chuan na may matigas na mukha. Sa pagkakataong ito, sa ilalim ng paghihintay ng apat na City Lord, nakarating na si Yehan sa pangunahing bulwagan. Sa pagkakita sa binata na dahan-daang naglalakad na walang ekspresyon sa kanyang mukha, tumayo ang apat na City Lord, kita Yeshi. Hindi nagsalita si Yehan, at umupo diretso sa pangunahing upuan. Tiningnan niya ang apat na City Lord na dumating dito, ngumisi sa kanyang puso, at sinabi, dapat nating ayusin ang mga account, kailangan pa rin nating gawin ang math. Kabanata 3580. Sa pagkarinig nito, nanigas ang mga mukha ng apat na pangunahing City Lord, at tiningnan nilang lahat ang binata sa itaas ng pangunahing upuan na may pangit na mga mukha. Noong sila ay nasa BXN City, hindi nila inisip na ang binatang ito na hindi nila pinansin at hindi man lang sineseryoso, ay talagang may araw na tatayo sila sa itaas ng kanilang mga ulo at magpapasya sa kanilang buhay o kamatayan. Yeshi? Bagaman ako ay bastos sa BXN Cheng sa simula, hindi ko kailanman nasaktan si Yeshi, lalo na ang pag-isipan ang pagsalungat kay Yeshi. Bakit dapat pahirapan ako ni Yeshi sa BXN Cheng? Puno ng kawalan ng puso ni Bai Kei, sabi. Ngunit, naisip ninyong subukang galawin si Menggo. Sabi ni Yehan na may malamig na ekspresyon, kung ang taong kinakaharap mo ay ako, kung gayon sa simula pa lamang, marami akong paraan upang pigilan kayong muling magkatawang tao, ngunit, ano sa tingin mo? Ang pakikitungo kay Menggo ay magkakaroon ng mas malubhang kahihinatnan kaysa sa pakikitungo sa akin, Yehan. Sana ay maging mabait si Envoy Ye. Yumuko si City Lord Awang upang bumati. Sa pagkakita nito, tumayo rin ang iba pang tatlong City Lord, sana ay maging mabait si Envoy Ye. Patawarin mo ako, sabi ni Yehan na may malamig na ekspresyon, kung talagang gusto ko kayong patayin na grupo ng mga langgam, gagawin ko ito ng direkta, ngunit hindi maiiwasan ang parusang kamatayan, at hindi maiiwasan ang buhay na krimen. Kung mapapatawad kayo niya, kung gayon hahayaan kayo ng sugo na ito na mabuhay. Salamat Yeshi. Sa pagkarinig sa mga salita ni Yehan, sumili ang kagalakan sa mga mata ng lahat ng City Lord. Umalis na kayo, malamig na sabi ni Yehan. Sa pagkakita nito, nagpumilit si Bai Kei sa kanyang puso, tumingin kay Yehan ng kaakit-akit sa mga mata na iyon, at buong tapang na sinabi, naglakas loob ka bang tanungin kung kailangan pa rin ng prison palace ni Yeshi ng isang executive officer? Hindi na kailangan. Malamig na sabi ni Yehan. Sa pagkarinig nito, nanigas ang mukha ni Bai Kei. Pagkatapos pumasok sa prison hall, kaya niyang kaibiganin si Yehan. Marahil, sa kanyang ganda, kung makaramdam ng pag-udyok si Yehan isang araw, mas matutupad pa niya ang kanyang hiling, pataas. Ngunit ang walang awa na pagtanggi ni Yehan sa sandaling ito ay parang isang matalim na espada na tumutusok sa puso ni Bai Kei, tinatapak-tapakan ang lahat ng kanyang dignidad at ang kanyang ipinagmamalaking mukha. Umalis na tayo. Bumantong hininga si City Lord Awang, pinalampas niya ang pagkakataong makipagkaibigan kay Yehan, at ngayon binigyan sila ng kabilang partido ng paraan para makaligtas. Siyempre, hindi binigyang pansin ni Yehan ang isang puting maya. Kung kailangan niya ng isang executive officer, magiging ganap na may kakayahan si Menggo, kaya paano magiging turn ng puting maya? Emissary Ye, kailangan mo bang ipaalam kay Gumeng? Matapos umalis ang mga pangunahing City Lord, lumabas ang executive officer at sinabi. Hindi, kung gusto ko silang patayin, kung gayon ay hindi ko sila hahayaan na umalis ng buhay sa prison hall. Ikinaway ni Yehan ang kanyang kamay at sinabi, maghanda ka, dalhin mo ang dokumento, at umalis patungo sa hangganan ng Bayan Cheng bukas. Oo, Yeshi. Sa mundo ng pagpihit ng mga gulong, ang tanging hindi mapakawalan ni Yehan ay si Menggo, na buong pusong tumrato sa kanya noong una siyang pumasok sa mundo ng impyerno, kaya bago umalis, dapat supalan ni Yehan ang mga pangunahing City Lord at ipaalam sa kanila na alam ni Menggo bagamat dalisay ang puso at asetiko ang tiyahin, ang taong nakatayo sa likod niya ay si Yehan. Kung mahahawakan niya si Menggo, papasanin niya ang galit ni Yehan. Hindi nagtagal, pagkatapos umalis ng mga pangunahing City Lord sa prison hall, lahat sila ay personal na nagpunta kay Meng Anjo upang humingi ng paumanhin kay Aunt Meng. Para sa mga pangunahing City Lord, si Menggo, na palaging walang pagnanasa, ay syempre hindi pupunta upang ihatid sila at kumaway upang paalisin sila. Kahit na hindi mo ito gawin, kasama ka dito sa hinaharap, sa tingin mo ba maglakas loob pa rin ang mga taong ito na guluhin ako? Bumantong hininga si Menggo sa kanyang puso, ngayon na kinuha mo na ang pwesto ng sugo ng 10 realms, marahil ay aalis ka sa runner sa lalong madaling panahon realm, tila dapat din akong umalis sa mga multo at bumalik sa Mengcheng, sana ay magkita tayong muli isang araw. Kinabukasan, umalis si Yehan sa prison hall kasama ang dalawang executive officer, at umalis din si Gumeng sa banal na lungsod sa araw na ito.
Mayroong 5 executive officer sa prison hall, at may daan-daang master ng multo na nagpapanatili ng kaayusan ng prison hall, ay responsable para sa pag-uuri ng reincarnation book, at nag-uulat sa will hall. Tanging ang mga muling nagkatawang tao ang maaaring pumunta sa muling pagkakatawang tao, o ang 4 na malaki at maliit na impyerno. Bagamat 2 lamang ang dinalang executive officer ni Yehan, si Yehan ang namamahala sa halos 10,000 merit card. Ang mga muling nagkatawang tao na nagsasanay na ito ay nagbagong anyo na sa mga katawan ng kaluluwa at pumasok sa mga merit card. Muli silang lilito. At ang lugar na pinili ni Yehan na puntahan sa pagkakataong ito ay Biancheng Realm. Tulad ng Zuanlan Realm, ang Biancheng Realm ay mayroon ding hari ng 10 palasyo na nakaupo sa Biancheng Realm. At kung gusto mong pumunta sa Biancheng Boundary, o kahit sa iba pang mga boundary, maaari ka lamang makarating doon sa pamamagitan ng Boundary Gate Teleportation Array. Ang teleportation array ng gate ng Runner World ay matatagpuan sa mga multo sa labas ng banal na lungsod. Ang lugar na ito ay mahigpit na binabantayan ng makapangyarihang mga multo. Kung walang dokumento na inisyu ng Runner Hall, walang multo ang maiisip ang tungkol dito. Sa pamamagitan ng gate ng teleportation array, pumunta sa iba pang mga realms. Ang mahalagang lugar ng Boundary Gate, ang paglabag ay hindi pinapayagan, maaari bang magkaroon ng clearance document para sa mga darating. Ang Boundary Gate Teleportation Array ay napapalibutan ng isang malaking kuta. Nang dumating dito si Yehan at ang iba pa, mayroong 3 malalakas na tao sa Ozuri Realm. Pumunta si Emissary dito, at mayroong isang dokumento upang patunayan ito. Sa ilalim ng senyales ni Yehan, inilabas ng 2 executive officer ang mga dokumento.